Hello, Catherine fans! May pa-surprise pala si Ma'am Catherine kay Alden. After ng concert, nagulat si Alden mga kasembreros. Pero alamin natin yan ha, i-verify natin mga kasembreros. And then ito, nagkakatugma talaga yung kanilang mga statements mga kasembreros, no? Nirecall ng isang admin dito, yung statement ni Ma'am Catherine during 24 oras hanggang sa ARXV concert ni Sir Alden last night mga kasembreros. Tapos, kakulitan ni Ma'am Catherine ay sumabog sumabog na naman mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, nagkaroon pala ng ng picture taking sina Angel, Cup of Joe, tapos dun sa may ARXV concert nga ni Sir Alden mga kasembreros at saka si Angel lang pala, wala si Riza or si Riza dito mga kasembreros. Ang dami pala nila, no? Cup of Joe. Hindi ko alam kung ito lahat yung team nila. 2, 4, 6, 8. No, 8 pala sila mga kasembreros. Pero yun talagang ang gaganda ng boses din ng Cup of Joe. Na kung saan ay nagiging dahilan sila, connection ng Catherine sa pamamagitan ng kanta. Na, yung dito yung kanilang themes, nagiging theme song ng mga kasembreros, no? Yung kanta ng Cup of Joe, mga kasembreros ng Catherine. So, ang tangkad pala ni Angel, no? Para 15 years old pa lang siya, pero matangkad na siya mga kasembreros. So, yun po. And then ito, next item natin. So, ito na pala yung video ha, nung sumasayaw si Ma'am Catherine at saka ang Bini. So, si Joe, dito ay parang Colette, no? May Colette pala na pangalan, no? Sa Bini mga kasembreros. Sorry po hindi po ako hindi po ako makabini mga kasombrero, sorry po. So yun, tapos yun dito, kulit-kulitan si Ma'am Catherine mga kasombreros. So yun po, kasi picture lang yung nakita ko kanina at saka na-flash ko mga kasombrero sa inyo, no? Naka-red dito ang mga bini at saka si Ma'am Catherine parang naka-dark na something na dito, parang may silhouette mga kasombreros. And then ito, so mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros kasi legit talaga ito na nagkakatugma yung statements ng Catherine mga kasembreros. Comfort, sabi ni Mark Prin na naman dito. Comfort nyo ba ang isa't isa? Nasabing gano'n mga kasembreros, no? Kasi ito yung time na nakaka-learn si Sir Alden. Sinishare na yung binabahagi din na parang sinishare ni Alden sa 24 oras yung learning niya kay Ma'am Catherine mga kasembreros about life, no? Sabi niya, looking forward, no, kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Tapos sabi ni Ma'am Catherine dito sa may kay Sir Alden naman, hindi niya rin kaya yung ginagawa ni Sir Alden mga kasembreros. Tapos sabi ni Ma'am Cat, kung napapagod daw siya minsan, tapos titingnan niya si Sir Alden na ito nga, sabi niya, ito nga, hindi nagre-reklamo, sabi nga So, tapos yun, sabi niya, pag kailangan mo daw ng advice, andyan si Alden, just talk to him. So, dito natin nakita mga kasembreros na talaga nag-uusap sila in private mga kasembreros. Yung point of views nila sa buhay, malalim. Deep-rooted mga kasembreros. Hindi siya yung shallow na tulad ng kaya no? Kasi may video na pala tayo ha, nung kaya Kyla Estrada at saka kaya Daniel Padilla. May video na sila mga kasembreros na na-upload mga kasembreros. So, sweet na sweet nga talaga sila. Talagang confirm na Kainil. Wala nang Kainil mga kasembreros. So sabi niya ito na si Ma'am Catherine daw yung nag-realize sa kanya na value your self, value your loved ones, tapos taking things one at a time, no? One battle at a time, no? Sabi nga ni Ma'am Catherine. Tapos dinugtong ni Mark Prin yung sa ARXV concert mga kasembreros na yun, related mga kasembreros na I can be more. Sabi nga niya mga kasembreros, kagaya na mention natin sa last nung vlog natin kanina. Tapos yung kay sa Hello Love Again, Hello Love Goodbye na punchline nila yung mga kasembreros. Tapos yun, para connected siya, no? Dito, basta wag masyadong magpapagod, no? Value yourself and basta mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros. And the next item natin mga kasembreros, dahil nga nag-post na ng teaser at pasabog ang ABS-CBN kagabi ng Someone Someday, marami na ang nag-post mga kasembreros, no? Loving her vibes here. I'm so ready for you 2026 Catherine.
Kathniel Humaniters ang nag-post mga kasembreros. So, sinasabi niya dito, tinutukoy si Ma'am Catherine, na sabi ko nga ay parang yung aura niya dito ay parang yung sa A Very Good Girl mga kasembreros na ano niya, na ito na character dun sa A Very Good Girl mga kasembreros. Parang cool, chill, tapos paiba-iba ng mode mga kasembreros, or paiba-iba ng character na rin mga kasembreros. And then of course, sorry po umuulan sa amin mga kasembreros ha. Sir Alden, 14 hours ago, posted by Aldrin Trendsetter, more Alden shots during ARXV sound check. So tapos yung white jacket ni Sir Alden na kung saan ay dito, igop na igop si Alden dito, no? Poging-pogi. So during sound check or rehearsal, ito mga kasembreros, no? na ano ng Alden Trendsetter. Then ito, next item natin mga kasembreros, si Ma'am Catherine, tapos sila Ma'am Juday, ay pinost mga kasembreros, no? Naka-green siya dito. This is during yung kanilang Christmas party special nga, no? Na Love, Joy, Hope, 18 hours ago, posted by Kuya Boyet. Naka-green sila pare-pareho, si Ma'am Ann Curtis, at saka si, alam ko, Bini ba itong isa? Si Bini Maloy, yung isa mga kasembreros, no? Buti nilang may pangalan na hashtag. Si Ann Curtis, so sila pala naka-green, no? Mga kasembreros and mga fanatics. So alam natin na sobrang close din ito, no? Ng ni Ma'am Judy Ann, si Ma'am Ann Curtis, si Bini Maloy mga kasembreros, or ang Bini in general. Kasi si Bini Joanna talaga yung hinahangaan niya si Ma'am Catherine mga kasembreros. Parang nilook up talaga ni Bini Joanna si Ma'am Catherine mga kasembreros. Sino ba naman ang hindi, no? Kasi nga ay talagang napaka elegante at saka down to earth mga kasembreros si Ma'am Catherine. And then ito, Daily Showbiz PH 2 days ago, pero kung matagal itong issue na to sabi niya, ate ni Catherine na si Kay Bernardo nagsalita na rin at binanatan si Daniel Padilla sa social media. So alam ko ano pa ito, tapos picture ni Ma'am Catherine na umiiyak kunwari, tapos yung picture ni ate Kay niya mga kasembreros, may karma ang panloloko mo. So pero alam ko ano pa to, tawag dito, matagal na ito mga kasembreros na post, no, ng yung sa break up pa ito ng Kathniel mga kasembreros na mga issue. So parang ngayon lang nila na-recall mga kasembreros. And then ito, next item natin. So napansin dito ng ng isang fan mga kasembreros kung paano alalayan ni Joshua Garcia si Ma'am Catherine during yung kanilang Christmas party special. Pero sabi nito, super gentleman ni Joshua para alalayan si Catherine hanggang backstage at palabas ng building. Pero alam ko ano to, parang hindi naman ganun hindi naman ako hindi naman ako nag-against, pero kasi may video to nakita ko mga kasembreros, hindi naman ganun as in kagaya ka Sir Alden na talagang backward to the max sa mga kasembreros si Sir Alden, no? Unlike kay Alden talaga na super gentleman, parang inantay lang siguro, pero yung backward to the max ay kay Sir Alden na natin, at saka yung pagiging super gentleman na term ay ibigay natin kay Sir Alden. So I'm not saying naman na hindi gentleman si Joshua Garcia. Mas gentleman lang talaga si Alden mga kasembreros when it comes to backward king, no? Diba sabi dati sa dito nung time pa ng Hello Love Again mga kasembreros, kasi nakita ng mga tao yung pagiging bakudero ni Sir Alden mga kasembreros. Then ito, next item natin mga kasembreros, ito na yung picture pala ni na Riza, Angel at saka ni Alden mga kasembreros sa ARXV. Hindi ko ito na-flash nung nakaraan, yung na-flash ko lang ay si Angel yata, no? Habang may hawak-hawak sila na parang mga kahon-kahon na bubunutan ng cash cash amounts mga kasembreros. So ang cute ng ginawa ng Fulkerson siblings dito, no? Talagang sila po ay sobrang close and mahal na mahal sila ng kanilang kuya mga kasembreros.
no question. Ito, next item natin mga kasambreros. Si Yumi Jane Katog. Papakinggan natin ito mamaya mga kasambreros, no? Itong kinwote ni Alden doon sa kanyang fan meet nga mga kasambreros, na parang nirequote ni Yumi Jane Katog 23 hours ago. Wala ako dito kundi dahil sa inyo. Referring to his fans mga kasambreros. Asia's multimedia star Alden Richards nakipagkwentuhan sa kanyang mga fans. Game na sinagot ang mga spicy questions mula sa kanyang mga supporters. So yun. And may video ito. Mamaya ay papakinggan natin ito mga kasambreros, yung kanyang video, para mas ma-appreciate ninyo mga kasambreros. So ito na nga ha. Yung ating main item ay nasorpresa si Sir Alden sa surprise niya. Nagulat si Sir Alden sa pa-surprise niya Ma'am Catherine during or after ng kanyang concert mga kasambreros. 3 oras ang nakalilipas, no? 3 hours ago posted ng Power Up Plays, no? Isa sa mga paborito natin mga kasambreros na admins. Sabi niya, nagulat at napangiti si Alden matapos sorpresahin ni Catherine ng isang surprise visit sa kanyang concert. Agad ito nag-trending dahil sa sweet at genuine na moment na kinilig ng Kathden fans. Maraming natuwa na support at closeness ng dalawa na muling nagbigay buhay sa latest Kathden update ngayong araw. So hashtag Kathden, hashtag Alden Richards, hashtag Catherine Bernardo, hashtag Kathden update, hashtag concert surprise, kilig moment, and then so tapos ang daming likes 3 oras niya pinost, tapos 189 likes mga kasambreros. Catherine surprise visit kay Alden. So ito po ay yung dito ko na napansin mga kasambreros, yung black jacket, yung leather jacket, twinning sila sasabihin ko pa sana hindi po ito totoo mga kasambreros. Yung pagbisita ni Ma'am Catherine of course sa concert ay hindi totoo. Nagulat ako dito sa may jacket na leather jacket mga kasambreros na twinning ang Kathden na black. Tingnan niyo yung picture yung pareho sila ng leather jacket mga kasambreros na sinuot ni Ma'am Catherine. Si Ma'am Catherine kasi ito, kung hindi ako nagkakamali, ay tawag dito, sinuot niya ito, umattend siya ng premiere night ng nakalimutan ko yung basta umattend siya ng premiere night ng isang pelikula para suportahan ng isang kaibigan sa showbiz na artista din so mamaya ay ma-recall ko rin yan mga kasambreros. So ito po ay medyo utang ko sa inyo itong tawag dito, yung jacket ni Ma'am Catherine kung saan niya ito sinuot. Pero pag na-flash ko sa aking screen, so yun na yun mga kasambreros, na kung saan ay twinning sila. Pero ito pong magkadikit sila ay edited lamang ito mga kasambreros Lilinawin lamang po natin para hindi tayo mabash mabash mga kasambreros. Then so yun talagang masaya tayo na dumadami ang Kathden items or Kathden admins mga kasambreros. Pero yung ito ay hindi tayo 100% sure na totoo because wala ngang proof mga kasambreros. And then ito, ang cute nito, twinning ang Kathden. So ito yung isa sa ating main items actually, na parehong glasses. Mahilig sila sa glasses. Si Daniel Padilla mahilig sa shades. Tapos ang Kathden naman mahilig sa glasses. So same talaga sila mga kasambreros ng hilig. Si Mayor Mark Alcala, which is X naman na yan, ay wala tayong pakialam. Naging bitter bigla So wala naman talagang Mayor Mark Alcala mga kasambreros, talagang katang isip lang ang mga iyan. So 21 hours ago, posted ni Donna May Landicho, they both wear eyeglasses, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So pansin ko rin yun, most of the time ay nagga-glasses sila mga kasambreros. Hindi ko alam kung smart glasses ito, na kung saan ay pwede ka makipag-usap habang suot-suot mo ito sa isang tao. So yun naman, naroon natin yung noon parang na-mention ko na yan dati na
Alden Richards is wearing smart glasses most of the time para nakakausap mo yung parang ano siya, parang cellphone na nakakausap mo yung kausap mo mga customers kahit sa malayo. So yun po siya. And then ito, nagalit yung isang Kathniel nagalit yung isang Kathniel fan dito. Kasi ang nangyari dito mga customers, di ba yung profile yata ni hindi ko alam kung si Daniel Padilla talaga itong nasa Facebook na account mga kasembreros. Kasi nga, di ba, nalaman na nila na may Kyla Estrada na si Daniel Padilla. So, parang gusto ng isang Kathniel fan na tanggalin na yung parang yung parang blurred na background ni Sir Daniel Padilla, nakasama pa si Ma'am Catherine mga kasembreros. So, sabi ni Arnaidas Vlogs, 17 hours ago, DJ, please paki-delete itong cover mo kung may iba ka na. I hate you. Sabing ganun. Naramdam natin yung sakit ng mga Kathniel fans, mga kasembreros. So, itong Facebook page kasi ni Sir Alden, ni Sir Daniel Padilla, sa Facebook, 243,000 followers. Tapos, 12 following. Hindi ko alam kung siya talaga to. Kasi, kung siya man to, dapat may check, diba? Most of the time meron. Pero may mga artista naman na walang check mark yung kanilang verified badge, mga kasembreros, yung kanilang Facebook page. Pero ito kasi ay 200, parang hindi ako makapaniwala kasi dapat 1 million na higit yung kanyang followers eh. Palagay ko hindi ko na na-search mga customers. Actually, I can search it. Pero yun, palagay ko hindi ito yung main account niya, Sir Daniel Padilla, mga kasembreros. Tapos, next item natin mga kasembreros. Yun, so maraming mga dito, nag-feature nga nung Someone Someday ng ni Ma'am Catherine at ni Sir James Reid, and meron ditong nilabas ang Dreamscape mismo sa kanilang Facebook page mga kasembreros ng kompletong trailer nila. 1 minute na higit ito. Pwede natin itong i-play mamaya para sa inyo mga kasembreros, para kung gusto nilang panoorin mga kasembreros. So ito po ay dito yung full niya mga kasembreros sana mabilis parang tropa lang talaga yung tingin ko sa kanila, kasi ito si Sir James Reid, meron na siyang ka-live-in partner mga kasembreros, si Isa Pressman, kung kaya yung yung chemistry nila hanggang dito lang talaga sa dito sa teleserye na ito or sa series na ito mga kasembreros. Hindi pwedeng pang totoong buhay. Kasi ang totoong buhay ay si Sir Alden mga kasembreros, ang magiging kanyang dito katambal mga kasembreros, at saka magiging asawa. Magagalit na naman yung iba dyan. So, pasensya na po kayo ha. So, yun po. Pero, mainis na mainis. Pero, team panatag kami dito. So, yun. I-play ko ito mga kasembreros, and then yung pasasalamat ni Sir Alden, very touching po ito. And then yung statements ni Kat at ni Alden na nagtutugma from 24 oras dati na interview nila hanggang sa AXV concert mga kasembreros, or ARXV concert. So yun po. So yan lang actually So yun, that ends our Kathleen items. Sana po ipahin po natin ang mga ito, and then yung salita ng Panginoon afterwards. Today is December 15, 2025, Monday na po. Blessed Monday evening po sa bawat isa. From this. Let's go back to that. Bakit ba ako nagsimula? Para kanino ba to? I guess it's the genuinity of the relationship. I think yun yung isa sa mga I look forward all the time with Kat. Kasi Amazing because hindi lahat kaya. Hindi ko kaya kung paano yung ginagawa niya. So minsan pag napapagod ako, tapos titingnan ko siya, iisipin ko, eto nga, di nagrereklamo. Ang dami, pag kailangan mo ng advice, you just talk to him. And then, one thing that she made me realize is don't take life too seriously. I think siya yung nagpa-realize sa akin niya, it's okay to say no at times. Value your time for yourself, time for your loved ones. Take everything one day at a time. Hindi ka superhero. one battle at a time. One battle at a time. To this. Tinulungan ako. Believe that I could be more.
in this lifetime. So, sila yung mga lagi kong tinitingnan at times. Minsan pag napapagod na ako, minsan I feel like nothing's making sense anymore. I always go back to these people. I always go back and ask myself the question, bakit ba ako nagsimula? And that makes everything better. Sometimes kasi hindi naman natin maiwasan, lalo ngayon, di ba? In this fast-paced world, parang ang dami-dami ng instances na parang larga lang tayo ng larga sa buhay, tapos nakakalimutan natin yung sarili natin. And minsan, in times like that, in those dark times, I think of these people, and that's the reason why I'm still here. Isa sila sa reason kung bakit nandito pa ako. Thank you, Alden. Especially, gusto ko rin pong bigyan ng highlight at pasasalamat ang aking A-team. That I was able to touch your lives in such a way. That's why I'm very grateful to you guys. Maraming salamat. You guys keep me going. And sa mga kababayan mo po dito sa Santa Rosa, maraming salamat. And sinisigurado ko sa inyo, this will not be the last show na gagawin ko dito because you just showed to me na talagang there's nothing wrong. And there's always something about looking back at pagbabalik sa pinanggalingan ng mga kagaya ko. So, yun po, to everyone that I've mentioned, thank you so much. But more than anything, I think it's the Lord that I should thank. Lord, maraming salamat po. At para po sa ating Word of God is sobrang the best nito mga kasambreros. Ang title natin, Harap-Harapan. Parang face-to-face ito. 2 John chapter 1 verse 12, having many things to write to you, Apostle John speaking, I did not wish to do so with paper and ink, but I hope to come to you and speak face-to-face that our joy may be full. So, napakaganda mga kasambreros. Ang sabi dito ay face-to-face, no? Sabi ni Apostle John, mga kasambreros. Alam ko may napapanood tayo sa TV5, yung face-to-face, no? Yung confrontation ng mga kabit, no? Mga mag-asawa, tapos may mga kalaguyong iba, yung mga nag-aaway sa barangay, nag-aaway na magpamilya, mag-aaway na basta, no? Someone or people na nag-aaway mga kasambreros sa iba't ibang dahilan. Okay? Iba't ibang reason ng kanilang pag-aaway. So, sa TV5, tapos may sa Tulfo din, no? Yun, parang face-to-face din yun mga kasambreros. So, vis-a-vis, no? Face-to-face mga kasambreros. Pero dito, ibang face-to-face or harap-harapan ito mga kasambreros. Personal ba na magkikita, no? Ganun dapat mga kasambreros. Pero iniba ko lang ng konti yung title. Parang medyo witty-witty mga kasambreros, no? Harap-harapan. Si Apostle John dito, alam natin na siya yung sumulat ng Matthew, yung Gospel, isa sa mga Gospels mga kasambreros, yung Matthew, Mark, Luke, and John. So sa John mga kasambreros. Tapos, and ano ko dito, no, parang ngayon ko na na-realize kasi dalawang John ang pinakatanyag or pinaka-famous sa Holy Bible. Si John the Baptist at saka si John the Beloved. No, ito nga siya mga kasambreros yung sumulat. Pero si John the Baptist, iba yung mission niya. Okay, yung mission niya ay buksan, i-welcome si Jesus Christ mga kasambreros. Yung parang naging naging gatekeeper. Parang siya yung nagbukas ng gate mga kasambreros ng ministry ni Jesus Christ kasi bininyagan muna siya, 'di ba? Ni Juan Bautista or ni John the Baptist mga kasambreros when he was 30 years old. Tapos doon na nagsimula yung kanyang ministry. Kumayo siya, no, kasama ang kanyang mga disciples, nag-share sila ng gospel, nagpagaling ng mga may sakit, gumawa ng mga kamangha-mangha mga bagay, nagbuhay ng patay si Lord Jesus Christ, and then nagturo, no, nag-share ng wisdom mga kasambreros about the kingdom of God. So his main agenda was really to inform people, open the eyes of people na mga nakikinig mga kasambreros na tinawag at pinili ng Panginoon na ito ang kaharian ng Panginoon. Ganto ang itsura at saka ganto dapat ang turing natin sa kaharian ng Panginoon and so on mga kasambreros. So grabe na naisip ko dito na sabi kong grabe ay yung walang naisulat na tawag dito na letter or pages sa book sa Biblia mga kasambreros si John the Baptist. So si John the Beloved lang yung marami, no?
And dito ko rin na pagtanto na lahat tayo sa mundong ito, merong kani-kanyang mga purpose. Kaya kung ikaw purpose mo magturo, so you become a teacher, no? Profession mo ay magiging teacher. Kung ikaw ay manggagamot, magiging doktor, no? Lawyer, farmer, engineer, architect, no? Basurero, no? Janitor, street sweeper. Kasi mahalaga ito mga kasembreros, yung mga janitor, mga basurero natin at saka mga street sweeper. Imagine mo kapag walang naghahakot ng ating basura, sino maghahakot? Yung papasok pa sa opisina, yung papasok pa na presidente, yung papasok pa na public officials, or yung papasok pa na empleyado. So, diba? So, ganun kahalaga yung mga street sweeper natin. Kung kaya wag nating pa dinadown, actually nga, sila dapat yung mas malaki ang sahod no? Kasi ang hirap ng trabaho nila mga kasembreros. Tapos ay parang dinadown pa sila ng mga tao and so on mga kasembreros. So dapat sana magkaroon ng batas. Naisip ko 'yun na kung ang mga police, ang mga teacher, ang mga blue collars na mga empleyado ay tinataasan ng mga sahod, why not yung mga basurero, yung mga street sweeper, mainit, mabaho, yung kanilang trabaho mga kasembreros para mas lalo sila magsipag na gawin yung trabaho na gawin yung environment na clean and green mga kasembreros. So, ganun dapat. Although may mga ayuda naman, na natatanggap sa gobyerno, pero iba kasi yung sahod din. Iba yung may organization sila na mga tagalinis, mga sanitation engineer, sa mga highfalutin na mga terminology. Yung mga sanitation engineer sila mga kasembreros. Kasi, they sanitize, nagtatrabaho sila mga kasembreros. So, napalayo na ako sa topic, pero naisip ko lang kasi mga kasembreros. Harap-harapan, sinasabi dito ni Apostle John na nagre-remind sa atin ito ng importance of personal connection and fellowship in the Christian community. So kasi 'di ba, nagsusulat pa lang siya, tapos gusto niya na makita yung mga sinusulatan niya face to face. Ibig sabihin gusto niya makasalamuha, at saka maka-counteract personally mga kasembreros. So kung kaya ang mga tao na mga Kristiyano, mga kasembreros ay nagsisimba tuwing Sunday para magkaroon ng interaction, para magkaroon ng bonding, magkaroon ng unity, magkaroon ng once in a week ay nagkakaroon sila ng community service when it comes to God mga kasembreros. So iba kasi ang bond, iba yung dito yung unity kapag ang mga tao ay nagmi-meet sa isang linggo mga kasembreros. It speaks and it shows unity and strength as a believer kapag sama-sama at marami mga kasembreros. John's desire for face-to-face interaction highlights the significance of genuine relationships and communion among believers. The value of meeting in person, sharing experiences, and supporting one another becomes even more evident in a world where digital communication often dominates. So ito na, kasi online na talaga yung labanan ngayon mga kasembreros. Kagaya ko ay mag-isa lang ako nagtatrabaho sa bahay mga kasembreros sa isang kwarto. Tapos ay tawag dito sa iba naman yung kasi yung sasabi ni Apostle John dito or ni Apostle John na maki-counteract kapag oras na ng pakipaghalubilo ba sa Christian community mga kasembreros. Kasi iba yun yung personal ka na nagsishare ng kwento mo, for example, may experience ka this week, tapos gusto mong mapalakas through sharing it to other believers, magkaiba kasi yun kasi ang ginagawa rin ng iba, kunwari lalabas sila, magkakape-kape. So kung na-experience ko yun dati sa Manila na lalabas kami tuwing Sunday, after ng service, tapos ay mag-ano sila, tawag dito, babanding-banding, usap-usap, so sharing experiences and so on mga kasembreros. So ganun po, and that's actually one way of us strengthening, napapalakas mga kasembreros yung bond or yung strength ng community ng Christian mga kasembreros. So as one body or one church. John's greetings hold a deep meaning. What does it say about the power of human connection and the impact of personal interactions? How can we apply this message to our own lives and relationships within our communities? Reflecting on John's words reminds us of the beauty and blessings that come from building meaningful connections with others, both in our faith and faith communities and our personal lives. So, yun siya. So, mas maganda kasi yung face-to-face
na ano talaga mga kasus na counteract or interactions about isa. Kagaya nga ng ano 'di ba dati yung online learning, yung tawag dito, yung nag-aaral or kasi nga naka-lockdown. So ang school, ang klase ay nasa nasa Zoom, nasa cellphone lang mga kasambreros, which is napakahirap, no? Unlike ngayon na nakakapag face to face na siya mga kasambreros. So iba talaga yung mag-aaral ka na naka-Zoom lang or naka-cellphone lang kayo mga kasambreros or Zoom meeting or naka-messenger kaysa sa kaysa sa personal talaga. So iba talaga mga kasambreros. Kung kaya we're so thankful na naging face to face na rin. So parang ganoon na siya mga kasambreros. Iba yung nagagawa ba ng face to face kaysa sa writing a letter or sa cellphone lang or online lang yung klase or online na yung pag-uusap mga kasambreros. So yung presence kasi ng bawat isa nagmamatter yun eh. Napakahalaga mga kasambreros. Yung presence mo, yung presence nila. So mahalaga no, na present sila mga kasambreros. So sa final thought natin, we can combine love and truth. We embody the essence of a meaningful relationship with others and with God. We show that we truly care for the well-being and spiritual growth of others by demonstrating love through our actions and words and sharing the truth of Scripture. This harmonious blend of love and truth creates a foundation for authentic connections filled with grace, understanding, and growth in faith. Imagine your faith as a close-knit team working together every day. Don't just send emails, meet face-to-face or harap-harapan mga kasambreros. So yan, no? Mahalaga. And dati, no, ako talagang bihira ako na kasalamuha yung aking nanay, no, kasi hindi ako lumaki sa kanyang piling. Doon ako lumaki sa side ng tatay ko, sa tiyahin, sa lolo ko doon kasi namatay ng tatay ko when I was 5 years old. Tapos yun, parang nung umuwi ako dito noong 2020, so parang doon lang pala nagsimula yung totoong bond namin ni nanay. 2020, so parang 5 years pa lang yung masasabi kong totoo kami nagsama sa isang bahay. Kasi doon ako graduate lahat sa sa Sultan Kudarat. Tapos dito sa Davao naman ay umuwi ako nung graduate ako ng college. So talagang doon ako lumaki at saka nagtapos ng pag-aaral sa And after ko na nandito, 2 months lang ako dito nagpahinga or parang 1 month nga lang mga kasambreros and then pupunta na ako ng Maynila. So from yun, tapos after noon 2020, so yun parang nabibilang lang ang taon mga kasambreros na nagkasama kami na. So dito ko na-realize yung value pala ng totoong pamilya, yung nanay mo talaga yung kasama mo sa loob ng bahay. Kung kaya ako sa inyo, naku po, ay mahalin nyo ang inyong mga magulang, no? Ang tao sa loob ng tahanan natin mga kasambreros, kahit na sino pa yan, no? Lolo, lola, kapatid, no, magulang, asawa, and so on mga kasambreros. Alright, sinabi sa ating Word of God ha, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, at saka bond, no, ng community, para tayong community of believers mga kasambreros sa loob ng ating tahanan. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next time ng kasambreros and paalam po. I love you.